Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pansamantalang inalis sa pwesto habang iniimbestigahan ang tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na si Winston Casio. Kasunod yan, nang nahulikam na pananampal niya sa Pilipinong empleyado ng sinalakay nilang BPO sa Bataan. Depensa ni Casio, pinapili lang niya ang nambabastos at nang dirty finger sa kanila kung kakasuhan sila o tatanggap ng anyay mahinang mag-asawang sampal. Nakatutok si Salima Refran. Sa gitna ng raid sa BPO sa Bagak Bataan noong 1 linggo, nangyari ang insidenteng ito sa loob ng klinik ng kumpanya. Isang Pilipinong empleyadong kinakausap noon ni Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK spokesperson, Director Winston Casio. Maya-maya, bigla niyang sinampal ng 2 beses ang empleyado. Kinausap pa niya ito uli bago sampalin ng 3 beses. Pero bagong insidenteng ito, mainit na ang tagpo sa cafeteria. Binastos umano ng nasabing lalaki ang mga kawani ng PAOK. Umampa na noon si Casio. Saka kinuha ng mga operatiba ang lalaki. Tingnan niyo po sa camera. Pauuwiin na sana noon ang mga Pilipinong empleyado. Hanggang Monday kayo rito! Wala mauwi Pilipino! Pero pinauwi rin ng nasa 700 Pilipino matapos maproseso pagdating ng hating gabi. Kasunod ng video, tinanggal muna bilang spokesperson ng PAOK si Casio para magbigay daan sa investigasyon ng nangyari. Si Casio nagsumite na rin ng paliwanag sa komisyon. Sabi ko nga, ang binastos mo hindi yung staff, hindi yung bata. This is a legitimate operation. Nung dinirty finger mo kami, ang dinirty finger mo is the Presidential Anti-Organized Crime Commission headed by the President of the Republic of the Philippines. Sabi ko naman doon sa tao, sa Filipino, pare, mahinang mag-asawang sampal na lang para hindi ka na namin kasuhan. Willing ka ba doon? Unjust fixation or mahinang mag-asawang sampal? Pero at the end of the day, I still apologize. That is erroneous on my part. Dapat po, inuloy ko na lang yung kaso. Under administrative suspension ngayon si Casio hanggang sa matapos ang investigasyon ng PAOK. Maaari naman daw maghain ng reklamo ang lalaki sa video para paharapin dito si Casio. At the end of the day, yung ginawa ni Doc, para sa akin, hindi pa rin tama. Na hindi mo kailangan pagbuhatan ng kamay, whether mahina yan o malakas yan, hindi mo pwedeng basta-basta pagbubuhatan ng kamay ang isang tao dahil nagmura siya. Para sa akin, hindi mo pwedeng ituwid ng isang pagkakamali, yung isang maling bagay. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ng Central 1 Bataan. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Mahigit 1,000 barangay sa buong bansa ang binabantayan dahil sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa na idudulot ng Bagyong Marce. Nasa Luzon man, uulanin pa rin ang ilang lugar sa Mindanao dahil sa trough ng bagyo. At nakatutok si Joseph Moro. Ang mga probinsya ng Abra, Ilocos Region, Cagayan Valley kabilang ang Batanes at Cordillera Administrative Region ang mga probinsyang binabantayan ng NDRMC na posibleng tamaan ng Bagyong Marce. Pero ayon sa DOST Pag-asa, mamayang gabi pa lamang maaaring maramdaman na ang malakas na hangin na dala ng Bagyong Marce sa Ilocos Sur, Aurora, Quezon at Camarines Norte. Kahawig raw ng tinahak ng Bagyong Leon ang tinatahak ng Bagyong Marce at dahil malawak ito, hindi lamang sa norte nakatutok ang NDRRMC. Binabantayan din ang posibleng pagbaha sa Mindanao kahit hindi dadaan doon ang Bagyong Marce. Nag-issue kami ng flood advisory doon sa Mindanao because may mga cluster of clouds na maaaring magdulot ng mga malakas ng pag-ulan at maaaring magpabaha sa mga areas some areas in Mindanao. Naglabas din ng listahan ng DNR ng mga flood at landslide prone area na maapektuhan ng Bagyong Marce. Lampas 1,000 mga barangay sa 12 rehiyon ang binabantayan sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Abiso ng NDRRMC sa mga lokal na pamahalaan sa pagtatansya ng epekto ng bagyo. Huwag po tayong matakot na magkamali sa estimation just as long as yung error ay
on the side of safety. Mabuti na pong asahan niya based on information na uulan. Pag hindi umulan, okay lang po yun. Ngayon pa lamang, ayon kay Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr., binibigyang kapangyarihan na nila ang mga LGU dun sa mga lugar na posibleng tamaan ng bagyong Marce na mag-force evacuate ng kanilang mga residente. Gayon din ang paghahanap ng mga drop-off at distribution points ng mga relief goods. Judgment call yan ng local disaster risk reduction and management councils. But the thing is, the earlier, the better. We already yesterday conducted the pre-disaster risk assessment yesterday afternoon at 1 o'clock for preparation on the possible impacts of Tropical Cyclone Marce. And we're discussing the worst case scenario po talaga. Pero ayon naman sa DSWD, nakapreposisyon na ang 300,000 na food packs sa mga lugar na posibleng daanan ng bagyo. Ang AFP may nakahanda ng lampas 300 rescue, search at retrieval teams, pati ang mga air assets at barko na magdadala ng relief at panggawa ng mga masisirang bahay. Yung pong mga rubber boats natin, nag-deploy na rin po tayo ng mahigit 30 na mga rubber boats sa area ng Northern Luzon. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Sakaling matuloy, kukwestiyonin ni Senador Bato de la Rosa ang pagsusumite sa International Criminal Court ng certified transcript ng pagdinig ng Senado sa Duterte drug war. Nakatutok si Mav Gonzalez. Kukwestiyonin daw ni Senador Bato de la Rosa kung magsusumite ang Senado ng transcript ng pagdinig sa war on drugs sa International Criminal Court. Kahapon, sabi ni Senate President Cheese Escudero na hindi mangingimi ang Senado i-certify ang transcript sa pagdinig basta't may dahilan. Pero may banat dito si de la Rosa na PNP chief nung unang ipatupad ang war on drugs ng Administrasyong Duterte. Giving in to their request is tantamount to recognizing their jurisdiction. Or kung mag-submit siya, I will try to question him. Why are you submitting to ICC when in fact we do not recognize the jurisdiction of ICC? Giit ni de la Rosa, malinaw ang posisyon ng Malacanang na hindi kinikilala ng Pilipinas ang jurisdiksyon ng ICC. Kaya kung may manghihingi ng certified true copy ng transcript, dapat tanungin daw muna ng Senate President kung sino ang nanghihingi at para saan. Pag sinabing para sa ICC, dapat sabihin sana niya na no, giving this copy to ICC is tantamount to recognizing their jurisdiction over us. Dapat synchronize tayong lahat. Pag sinabi ng Malacanang na hindi natin ni-recognize yung jurisdiction ng ICC, then hindi natin dapat i-recognize as a country, as a nation. Ang habol ko naman dito is hindi tayo magmukhang tanga as a nation. Tumangging magkomento si Escudero sa sinabing ito ni de la Rosa. Sa kalagitnaan ng Nobyembre, maaaring magkasa ng susunod na pagdinig ang Blue Ribbon Subcommittee ukol sa war on drugs. Tingin ni de la Rosa, hindi na kailangang padaluhin ulit si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maliban na lang kung may mabibigat na paratang o tanong para sa kanya. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Pinadidismiss ng kampo ni Alice Go sa Department of Justice ang mga reklamong perjury at pamemeki umano ng notaryo laban sa kanya. Nakatutok si Salima Refran. Tahimik na dumating sa Department of Justice si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go para dumalo sa preliminary investigation ng mga reklamong perjury, obstruction of justice, falsification by a notary public at use of falsified document na inihain laban sa kanya ng NBI. Kaugnay ito ng inihaing counter affidavit para sa kasong qualified human trafficking noong Agosto kahit wala na pala siya sa bansa. Nagsumite rin ng kanilang mga kontrasalaysay ang mga staff ni Guo na sina Geraldine Pepito at umano'y body double niya na si Catherine Salazar. Parehong umamin noon sa pagdinig ng Senado sina Pepito at Salazar na sila ang nag-ayos ng printing ng counter affidavit ni Guo at nagkabit ng isa umanong pirmado na ni Guo na signature page. Pinadidismiss na ng kanyang kampo ang mga reklamo. Una-una, wala mo siya dito eh. Paano anong participation niya doon sa notarization na yun? Pero hindi naman porque inutusan mo, yun na yung kaso mo doon, di ba? Kasi ang kailangan dyan,
yung act talaga na nag-falsify ka ng notarization mo. Tumangging magbigay ng pahayag si Guo na isinakay sa ambulansyang ginawang service vehicle ng BJMP. Bukod sa mga reklamong ito, may kinakaharap rin si Guo na reklamong money laundering at tax evasion dito sa Department of Justice. Gumugulong na rin ang mga kasong qualified human trafficking, graft, co-waranto at cancellation ng kanyang birth certificate sa iba't ibang korte sa bansa. May kaso rin siyang material misrepresentation sa COMELEC. Hindi naman dumalo ang iba pang respondents tulad ni Attorney Elmer Galicia na siyang nagnotaryo sa counter affidavit ni Guo, Cheryl Medina na sekretarya ni Suwal Pangasinan Mayor Liseldo Calugay at isang kadante na kumausap umano kay Attorney Galicia. Nahaharap na rin sa disbarment case si Galicia sa Korte Suprema. Patuloy na sinusubukan ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ng iba pang respondent. Samantala, kumarap sa pagpapatuloy ng preliminary investigation ng reklamong qualified human trafficking kaugnay ng Lucky South 99 sa Porac, Pampanga, si Cassandra Ong, Ronaldine Baterna at Stephanie Mascareñas. Magsusumite sana ng counter affidavit si Ong pero mauurong ito dahil idinagdag na rin sa reklamo si dating presidential spokesperson Harry Roque at dalawa pang opisyal ng Whirlwind Corporation. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nakatutok 24 oras. Mas mabilis ang pagmahal ng bilihin nitong Oktubre kumpara noong Setyembre. At isa sa mga nakaapekto ang sunod-sunod na bagyo sa bansa. At nakatutok si Bernadette Reyes. Gaya ng inaasahan tuwing Burr months, bumilis pang lalo ang pagmahal ng mga bilihin at serbisyo habang palapit ang Pasko. 2.3% na yan itong Oktubre kumpara sa 1.9% noong Setyembre. Una sa listahan na nagpabilis na inflation ang bigas, kabilang din sa may ambagang renta sa bahay at pamasahe. Nakaapekto ang mga nagdaang bagyo sa pagmahal ng bilihin lalo sa mga pagkain. Pag mayroong typhoon, lalo na itong mga malalakas at may mga binabaha tayo, pagkatapos nun, mayroon talagang mga items na tumataas. Tumataas na po ang presyo ng mga bilihin, lalo-lalo na po ng mga gulay. Halos 6 na bilyong piso ang pinsala ng mga bagyo sa agrikultura. Mahigit 4 na bilyong piso dyan ay sa mga palayan. Apektado rin ang mga gulayan pero may alternatibo naman umano mapagkukunan ng supply ayon sa Agri-Department. Nakakakita tayo ng 10 to 15% increase ng presyuhan ng mga highland at lowland vegetables. At ito ay magtatagal normally mga 1 to 2 weeks. Lahat mahal eh. Kahit kita mo, kahit yung sayote, dati magkano 30, ngayon 80 ang kilo. Dati ang talog po na namin 80, 70, ngayon 140 na 130. Bukod sa mga pangunahing bilihin, ayon sa Philippine Statistics Authority, nagsimula na ring tumaas ang presyo ng ilang Noche Buena items. Very small yung incremental increase. In some commodity outlets, the prices would be higher. Mas maaga na makabili bago ang season, mas mabuti kasi mas mababa pa yung price. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Ipaaaresto na ang 7 opisyal ng Office of the Vice President kung hindi pa susunod sa bagong subpina sa kanila ng Kamara. Sa ika-4 na pagkakataon kasi, no-show ulit sa pagdinig kaugnay sa confidential funds ng OVP. Nakatutok si Jonathan Andal. Walang dumating ni isa sa 7 opisyal ng Office of the Vice President na ipinatawag sa hearing ng Kamara tungkol sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ang isa sa kanila na Chief of Staff ng Vice Presidente, lumipad pa kagabi papuntang Los Angeles sa California ayon sa Committee Secretary. Ipapasabpina muli o ipatatawag ang 7 at pag di pa sumipot ay ipaaresto na. Pang-4 na kayong hindi naka-attend, pang-5 ng imbitasyon to. Huwag nyo naman kami hahamunin na mag-issue na kami ng contempt order sa inyo. Pero gate ng 7 OVP officials ay pinadala nilang position paper sa komite. Hindi na valid ang naunang sabpina ng Kamara. Kahapon lang umano ito ay pinadala sa kanila kahit October 17 pa ang petsa ng sabpina. October 28 hearing naman ang nakalagay na hearing pero nakaurong para sa araw na ito dahil sa bagyo. Katwiran pa nila ang hearing ay hindi umano in aid of legislation o para makatulong sa paggawa ng batas. May karapatan din umano silang tanggihan ito batay sa
desisyon noon ng Korte Suprema sa kasong Calida v. Trillanes. Ang tagapagsalita naman ni VP Sara, hindi na raw konektado sa bise. Nag-decide po kaming mutually, hindi ko kayang i-fulfill yung obligations ng contract as a spokesperson. I found it very difficult for me to go on media and be interviewed on the same matter kasi nawawala yung objectivity because I'm also part of the hearing as a resource person. Kaya di malinaw kung sino ang magsasalita ngayon para sa Vice Presidente, lalo sa mga tanong ng kongresista kaugnay ng mahigit kalahating bilyong pisong confidential funds ng DepEd at OVP noong 2022 at 2023 na di pa dinidetalye kung paano ginastos. Nasaan na ngayon ang 612.5 million? Sino ang gumastos nito at para saan ito ginastos? Kabilang sa pinuna ng mga kongresista ay mga acknowledgement receipt na isinumite ng OVP na walang petsa at walang pirma. Ang iba naman magkakaiba ang pangalan ng pirma at petsa pero tila iisa ang tinta ng panulat pati penmanship o sulat gaya ng dalawang resibong ito. Kindly observe the letter J. Tama po ba na halos parehas yung letter J dyan? Yes, Mr. Chair. Yes? Tama rin po ba na parehas din yung color ng ink na ginamit at saka yung lapad po ng pagkasulat? Yes, Mr. Chair. Ang tinta na ginamit katulad din daw sa tinta ng pirmang ito ng isang ASEC ng OVP. Hindi po ba parehas yung pinakita ko na Prussian blue? Mukhang parehas, Mr. Chair. Ha? Mukha pong parehas. Parehas. So, it's the same ink used by ASEC Lemuel Ortoño, the Assistant Chief of Staff of the Office of the Vice President. There are only two things na pinuntahan yung pondo. Nagamit sa iba o ibinulsa. So, ayaw nyo matanggap yun. Ako, kaya kong tanggapin. Napansin ding may 158 na resibo ang may petsang 2023 pero ginamit na justification para sa gastos sa 2022 confidential funds. Ang sagot noon ng OVP sa COA, typo error lang ito. I don't think, Mr. Chair, this was a mistake that was committed in December 2022. This was a mistake that was committed after the fact, after the AOM and after the notice of suspension when they were rushing to comply with yung mga butas po na lahat ng COA. 158 times po nangyari. Which raises the question, are these acknowledgement receipts spurious? Are they bogus? Are they false? They said they have inadvertently contained clerical or typographical errors indicating 2023 instead of 2022. Considering the nature of confidential activities which are usually conducted discreetly and completed within a short period of time, and in addition to the lack of attention to details of personnel attending to voluminous papers from several individuals, some data in the acknowledgement receipts submitted as proof of transactions may have been missed. Humarap din ang isang DepEd official na nakatatanggap umano ng mga envelope na may lamang 25,000 pesos mula kay VP Sara noong DepEd Secretary pa ito. How many times po? 9 times. The first time I received it, I honestly asked ASEC Shine, Ma'am, is it part of the confidential fund? Sabi niya, no. It was just an allowance from the Vice President. Si ASEC Shine ay si Sunshine Fajarda na dating ASEC sa DepEd at ngayon nasa OVP na. Sinisikap pa naming hinga ng pahayag ang mga opisyal ng OVP. Wala pang bagong pahayag tungkol dito si VP Sara pero dati na lang sinabi, walang maling paggamit sa confidential funds. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, panibagong bagyo ang binabantayan ngayon kaya maki-update tayo kasama si Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor. Salamat, Ms. Vicky. Mga kapuso, lalo pang lumalakas ang bagyong Marce habang lalong lumalapit sa Hilagang Luzon. Dahil po dyan, nadagdagan na rin ang mga lugar na nasa ilalim ng wind signal. Signal number 1 po dyan sa Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, at ganun din sa Ifugao. Kasama rin po sa signal number 1 ang northern portion ng Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino at ganun din ang northern portion ng Aurora. Inaasahan
naman po dito sa mga nabanggit na lugar, yung malakas na bugso ng hangin. Posible po na madagdagan pa yan habang patuloy po lumalapit ang bagyo. At ayon po sa Pag-asa, ang pinakamataas na babala, posibleng umabot sa signal number 4. Huling namataan ang Typhoon Marce, 480 kilometers, silangan po yan ng Etchage, Isabela. Taglay nito ang lakas ng hangin nga abot ng 130 kilometers per hour at pabugsong papalo naman ng 160 kilometers per hour. Yung pagkilos po nito ay pa-northwest sa bilis naman na 25 kilometers per hour. Sa latest forecast track po ng Pag-asa, babagal po itong galaw ng bagyo habang bumubuelo po yan pakanluran o pakaliwa. Posible po ito na mag-landfall o kaya naman po ay dumikit dito yan sa may Babuyan Islands or dito po yan sa may northern portion ng mainland Cagayan, Huwebes ng hapon o Huwebes po ng gabi. At kung matuloy po yan, Biyernes ng hapon o gabi ay posibleng nasa labas na po yan ng Philippine Area of Responsibility. Ay naman sa Pag-asa, pwede pang magbago ang track ng bagyo. Depende po dun sa high pressure area na nasa taas po ng bagyo na pwede pong tumulak dito sa bagyong Marce pababa. Ang mahalaga po mga kapuso ngayon, maging handa po yung mga lugar na sakop nitong tinatawag po natin na area or cone of uncertainty o cone of probability. So posible po na yan ay umangat o di kaya naman po ay bumaba. Kaya dapat maging handa po itong extreme northern Luzon at pati na rin itong malaking bahagi ng northern Luzon. Sa ating namang satellite image, ito po yung mismong sirkulasyon nitong Typhoon Marce. At yung pong buntot niyan, umaabot din sa ilang bahagi ng ating bansa hanggang dito po sa may Eastern Visayas. At mapapansin po ninyo, dito naman sa bahagi po ng Mindanao, meron din mga makakapal na ulap dyan. At sabi po ng Pag-asa, ito ay bahagi rin nitong trafo extension nitong bagyong Marce. Base po sa rainfall forecast ng Metro Weather, mataas na po ang tsansa ng ulan bukas ng umaga pa lang dito sa may Cagayan, Isabela, ganoon din sa may Apayao at ilang bahagi rin po ng Abra, Kalinga, ganoon din sa Ilocos Norte. Makikita po ninyo nagkukulay orange and kulay pula, ibig sabihin po yan heavy to intense rains ang mararanasan. So mga matitinding pag-ulan, kaya mataas po ang banta ng baha o landslide. Magpapatuloy po yan sa hapon at may mga pag-ulan na rin sa ilang bahagi po ng Central Luzon, Calabarzon, Mindoro Provinces, Palawan, Bicol Region. Inaasahan din po natin posible pong ulanin ang ilang bahagi ng Visayas, lalong-lalo na dito sa may Samar and Leyte Provinces. Ganun din dito sa may Central and Western Visayas. Malawakan naman po ang mga pag-ulan dito po yan sa halos buong Mindanao at makikita po ninyo meron din mga malalakas sa buhos kaya doble ingat din ang mga residente. Sa Metro Manila naman, may tsansa din po ng ulan badang hapon at gabi pero may mga pagkakataon din po mga kapuso na nagkakaroon po ng thunderstorms kahit madaling araw. Dahil naman sa bagyong Marce at ganoon din po sa northeasterly wind flow, maalon at delikado pong maglayag sa ilang baybayin ng Northern Luzon at ganoon din sa ilang baybayin ng Central Luzon. At yan ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Epidemya ng may tuturing ang dami ng mga kaso ng dengue at leptospirosis sa ilang lugar sa Metro Manila. Kasunod pa rin yan ang mga pagbahang dulot ng magkakasunod na bagyo. Nakatutok si Mark Salazar. Nagbabala ang Department of Health sa mga taga Metro Manila. Naabot na ng dengue ang alert threshold sa rehiyon sa dami ng nagkakasakit. 4 na LGU ang nasa epidemic level, ang Quezon City, Marikina, Manila at Pateros. Kapag naabot ang alert threshold, nangangahulugan ito na mas mataas ito kaysa sa normal na mga kaso. Kaya kailangan ng mag-ingat at magpatupad ng mga hakbang upang hindi lumala o kumalat ang sakit. Mula January 1 hanggang October 26, umabot na sa 24,232 ang dengue cases sa Metro Manila. 34% itong mas mataas sa 18,020 cases na naitala sa parehong panahon ng taong 2023. 66 na katao na ang namatay sa dengue sa taong ito. Karamihan sa tinamaan ng dengue ay mga batang lalaki, edad 5 hanggang 9. Bagamat Quezon City ang nagtala ng pinakamaraming kaso ng dengue, na 6,208, ang bayan ng Pateros ang nagpakita ng highest attack rate ng virus. Ang attack rate ay ang porsyento ng mga tao sa isang grupo o lugar na nagkasakit sa loob ng isang tiyak na panahon. Sa madaling salita, ito ang dami ng mga nagkasakit kumpara sa kabuuang populasyon
na posibleng maapektuhan. Nagbibigay ito ng ideya kung gaano kalaganap o kabilis kumalat ang isang sakit sa isang partikular na populasyon o lugar. Ipinaalala ng DOH ang 4S strategy para labanan ng dengue o yung search and destroy, ang pamugaran ng lamok, secure self-protection gaya ng insect repellent lotion, seek early consultation sa doktor, at spraying at fogging. Isa pang idinulot ng pagbabaha ang paglobo rin ng kaso ng leptospirosis sa Metro Manila. 5 LGU na sa Kamaynilaan ang nasa epidemic level sa leptospirosis. Ang Caloocan, Quezon City, Navotas, Pasay at Taguig. Mula Enero hanggang Oktubre, nakapagtala na ng 2,734 leptospirosis cases. 90% itong mas malaki kumpara nung isang taon. 260 na ang namamatay, kaya halos 8% ang naging fatality rate ng sakit. Kung bata ang mas nadadali ng dengue, 55 to 59 years old naman ang sa leptospirosis. Ang dengue at lepto ay nagbibigay diin sa pangangailangan para sa intensified public health interventions para mapigilan ang pagtaas ng bilang ng kaso, mabawasan ang pagkamatay, at pababain ang transmission sa community. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Imbis na pasyalan, ginawang paradahan ng mga lumang sasakyan ay isang parke sa Parañaque. Kabilang yan sa mga nasampulan ng MMDA at pinaghahatak kanina. Yan ang tinutukan ni Oscar Oida. Para sana sa mga residente ang parking ito sa may BF Parañaque, pero matagal na umanong mukhang imbakan ng mga nakalimutang sasakyan. Karamihan, unang tingin pa lang ay alam mo nang di gumagana. Marami sa mga sasakyan nakaparado dito, taon na raw ang pinirme dito sa lugar. Tulad na lamang netong sasakyan ito. Pansin nyo, may mga bandal na flat ng mga gulong. Ito, wala nang bintana. Oh. At kung titingnan nyo sa loob, nakarecline ng mga upuan, parang tinutulugan na lang. But since kasi yung part na yun, really it's just hindi masyado napupuntahan ng tao, so take advantage siguro ng iba na kung na pinaparada yung mga napulok na sasakyan, baka nga nagagawang tulugan. No? Nagpatulong na ang barangay, kaya pinaghatak na ang mga tenggang sasakyan ng MMDA. As per the barangay official, several times na po nilang inulit-ulit. Yun nga lang po, ayaw po makinig sa kanila. Humingi na po ng koordinasyon, humingi po ng assistance ang lokal na pamahalaan, especially the barangay po. Di kalayuan, sa may Sipalangka Street naman, pinagtatanggal ang mga trapal ng mga tindahang sumakob sa bangketa. Pinagkukumpiska din ang kanilang mga gamit. Tinikita naman ang mga iligal na nakaparada sa President Avenue. Pinaghahatak din ang ilang big bike na ipinarada sa sidewalk. Last year, December, kinuusap na namin lahat ng establishments, telling them na all the sidewalks will be retrieved either on or over the sidewalks, yung mga signages. Binalikan din ng MMDA ang hilera ng mga karinderya na inoperate lang nitong Oktubre. At naroon na naman sila. Kaya sa pagkakataong ito, pinagkukuha na ang mga nakahambalang na gamit. Pinagwawasak naman ang mga lamesa, kariton at iba pa. Yung bawal is bawal eh. You are obstructing the sidewalk, ilang beses na po kayo nabigyan ng warning, ilang beses na po kayo na-operate. So I think this is too much already. Rush hour naman ngayong hapon nang muling pasadahan ng MMDA ang bahagi ng Chino Ross Extension sa Taguig, kung saan may mga iligal pa ring nakaparada sa kalsada at may car wash pa sa daan. Pati customer niyan, huli. Kasi nakita ko sir may nagpa-washing. Nasa muna na lang din ako nagpa-washing. At least ngayon nakita natin malaki ang bilang na nabawas dito po sa mga illegal parking o obstruction natin. Ginaranti natin na tuloy-tuloy ang pag-iikot ng ating mga tauhan dito po sa... Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras.
Umani ng papuri ang 2-minute Japanese dialogue ni David Licauco sa Pulang Araw. Ang ilan sa cast, game ding sumagot sa tanong ng mga estudyante sa kanilang campus tour sa UP Diliman. Yan ang chika ni Lars Santiago. Was it ever difficult to break away from those characters? Proud na bago raw ba ang pananaw mo sa pag-ibig nung panahon ng digmaan? Binato ng mga tanong ng mga estudyante ng UP Diliman College of Mass Communication sina Dennis Trillo, Sanya Lopez at David Licauco sa question and answer na bahagi ng Pulang Araw Campus Tour. Nakasama nina Dennis, Sanya at David ang iba pang nasa likod ng pinag-uusapang historical family drama tulad nina GMA Network Vice President for Drama, Cheryl Ching C, Direk Dominic Zapata, Head Writer Suzette Doctolero at iba pa. Game na game silang sumagot sa iba't ibang katanungan. Interesado talaga sila na marinig yung mga kwento namin tungkol sa taping, tungkol sa character. Masaya kami na sinare sa kanilang lahat yun at sana marami silang natutunan kanina. Very important ito para sa amin na makausap rin sila. Ano bang baka may mga ideas din sila. Nung nasa college ako, may nakita rin kaming mga artista na pupunta, nag-speech. So now na, kami na yun, nakakatuwa. Excited sina Dennis, Sanya at David sa mangyayari sa Pulang Araw bilang sina Yuta, Teresita at Hiroshi. Unti-unti nalalaman nila yung mga sikreto ni Yuta at for sure marami pa silang madidiscover sa mga susunod na episodes. May mga pinaplano si Teresita, aalamin natin kung magiging successful ba siya doon sa mga pinaplano niya. Umani naman ang papuri si David sa isang eksena niya bilang si Hiroshi, kung saan halos 2 minuto siyang nagsasalita ng tuloy-tuloy na Japanese. Mahirap, pero with the help of our Japanese coach naman na si Rio, napapadali lahat ng bagay. And I think also comes with the familiarity na rin of the, yung tonality ng Japanese. I think nasasanay na kami ni Dennis. At kapag mahirap ang eksena, hindi raw madamot sa pagbibigay ng support si Dennis. Ang ginagawa namin, mag-focus sa kanya-kanyang mga trabaho dahil kapag focus ka, hindi mo madidistract yung co-actors mo dahil pag nalaman niyang, naramdaman niya na alam mo yung ginagawa mo, mas magiging confident siya dun sa eksena niyo. Hindi nakasama si Barbie Forteza sa school tour dahil nasa Amerika pa ito. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Damang-dama na ang diwa ng Pasko sa Tarlac, kung saan mahigit 60 higanteng Belen ang pinailawan, lahat gawa sa recycled at indigenous materials. At mula po sa Tarlac, nakatutok live si Maris Umali. Maris! Vicky, Paskong-Pasko na nga ang feels dito sa tinaguriang Belen Capital of the Philippines, ang Tarlac, sa opisyal na pagbubukas ngayong gabi ng Belenismo 2024 kung saan ibinabalik tayo sa tunay na diwa ng Pasko. Makulay, malikhain, at detalyado. Gawa kasi sa recycled at indigenous materials. Ang 3 pangunahing karakter sa Belen, sina Jose, Maria at Jesus. Ganyan ang bawat isa sa 62 Belen na kasali sa ika-17 Belenismo ngayong 2024 na may temang Offering Basket and the Altar. Minsan nakakalimutan natin yung tunay na mensahe ng Pasko, which is yung the birth of Jesus Christ, which is yun yung hinahatid na mensahe ng Belen sa ating lahat. Offering basket in the altar. Si Jesus Christ kasi is the greatest offering of all time. Bukod sa mga munisipyo, kasali rin ang mga eskwelahan, negosyo, simbahan at komunidad o pribadong tahanan sa 5 kategorya ng kapistahan. Pero ang mas mahalaga, hindi lang sa mga Katoliko bukas ang paglikha ng mga Belen, kundi pati sa lahat ng mananampalataya. The Philippines is a predominantly Catholic country. Ang Belenismo naman po, hindi namin lilimitahan sa mga Katoliko. We welcome all faiths who want to join. Pagharap po natin sa Belen, alalahanin po natin na Jesus came for all of us.
Sa pamamagitan daw ng Belenismo, hindi lang nabibigyang halaga ang relihiyon, kundi pati ang kultura ng lalawigan na siyang tunay na simbolo ng Pasko. Vicky, at ngayon nga naharap ang ating bansa sa sunod-sunod na trahedya, buhat na magkasunod na bagyo, paraan daw ang Belenismo para makapagbigay ng inspirasyon at paraan din para makahanap ng bagong pag-asa kay Kristo ngayong Pasko. Mula rito sa Tarlac, advance Merry Christmas sa iyo, Vicky. Yay! Merry Christmas, Maris! Maraming salamat sa iyo, Maris Umali. Ipinantay ng Senado sa inilaan ng Kamara ang 2025 budget ng Office of the Vice President o OVP na inaprubahan sa plenaryo. Mula sa 2 billion pesos na panukalang budget ng OVP, ibinabaya ng Senado sa 733 million pesos, gaya ng sa bersyon ng Kamara. Ang ilang hinihingi kasi ng OVP ay para sa mga programang pareho lamang sa ginagawa na ng DSWD at DOH. Sabi pa ni Senate Committee on Finance Chairperson Senadora Grace Poe, ilang beses silang nakipag-ugnayan sa OVP pero hindi pa rin ito nagsusumite ng dokumento tungkol sa hinihinging budget. Bukas nakatakdang simula ng plenary debates ng Senado para naman sa buong 2025 national budget. At yan ang mga balita ngayong Martes. Mga kapuso, 50 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.